Dominant Protector. Credit to the author. 6,601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kapag naglaban ang malademonyong lobo ng madilim na apoy at ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ni Lotes, ito na ang pagkakataon niya para makatakas. Ang alitan sa pagitan ng mga selula ay nagpapataas ng dami ng enerhiya ng kidlat, at ang bilang ng mga arko ng kidlat sa katawan ni Terence ay tumaas din. Gayunpaman, nang gagamitin na sana ni Terence ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, biglang lumitaw sa harap niya ang malademonyo na lobo ng madilim na apoy. Malamang na kinasusuklaman nito ang mga arko ng kidlat sa katawan ni Terence, kaya casual na iwinaksi ng demonyong lobo ng madilim na apoy ang kuko nito at tinamaan si Terence. Sus Mariosep! Ano bang ginagawa ng demonyong lobo na to na parang dark flame? Ako ba ang nag-udyok nito? Nagmura si Terence sa kanyang puso. Halos hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili nang maramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na papalapit sa kanya. Gayunpaman, ang atensyon ng malademonyo ng dark flame na lobo ay nakatuon sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes. Para kay Terence, isa lamang itong bato na sinipa palayo. Malamang ay kinamumuhian lang nito ang kanyang mga arko ng kidlat. Kung hindi dahil doon, malamang ay napatay na si Terence ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy. Mabuti na lang at bahagya lang ang kanyang nasugatan. Matapos tamaan ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy, si Terence ay lumipad pabalik na parang bulalakaw at bumagsak sa pader ng kuweba. Hindi na matiis ang sakit ng kanyang buong katawan, at halos mabali ang kanyang dalawang braso. Gayunpaman, nagpapasalamat si Terence sa mga ninuno ng demonyong lobo na may madilim na apoy. Kung hindi dahil sa biglaang kuko, hindi sana makakawala si Terence mula sa pagkakahawak ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes. Kahit bahagyang nasugatan siya, wala lang iyon kumpara sa pag-alis sa gulo. Sige, dali, umalis ka na. Tuwang-tuwa rin ang multo, hinihimok si Terence na umalis. Salamat. Lumingon si Terence at nakita na ang labanan sa pagitan ng demonyong lobo na may madilim na apoy at ng apoy na Lotes ay naging puting init na. Dali-dali siyang nagpasalamat sa kanila at tumakbo. Kung tungkol naman sa kasamang Spirit Fire Crystal, hindi niya ito magagamit kahit pa may buhay pa siya para kunin ito, hindi naman sakam si Terence. Pero, Terence, hindi sulit ang umalis ngayon. Muntik ka nang mapatay ng demonyong lobo ng madilim na apoy na iyon, at aalis na lang kami ng ganito. Nagpapasalamat ka pa rin ba sa kanya? Malamig na tumawa ang malademonyo nang makita nitong umiinom ng gamot si Terence. Tama, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas, pero sino ba ang nagsabing kailangan tumakas kapag may pagkakataon? Pantay ang naging laban ng malademonyong lobo ng madilim na apoy at ng nagyayelong apoy sa ilalim ng Lotes, at nang hindi manalo ang dalawang panig, pagkakataon din ito para makinabang si Terence. Ano ang gusto mong gawin? Natigilan si Terence. Alam niyang matatapang ang mga bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kay Tetapang. Huwag mong sabihin gusto mo pa rin ang apoy ng yelo, ang apoy ng tahimik na Lotes. Sinusubukan mo bang makakuha ng kahit ano mula sa malademonyong lobo ng madilim na apoy at sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes? Tama. Anong problema doon? Tumawa ang nakakatakot na bagay. Hindi makapagsalita si Terence. Hindi niya kayang makialam sa labanan sa pagitan ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy at ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes. Kung may mabangga siya, madudurog siya sa loob ng ilang minuto. Mabuti ba talaga ang maging ganito kamapangahas? Kalimutan mo na yan, hindi ako mabubuhay ng hindi baliw o demonyo. Ang kayamanan ay matatagpuan lamang sa panganib. Nagngingit-ngit si Terence at kinuha ang itim na butil. Hindi sayang ang paggamit ng kanyang trump card ngayon, muntik na siyang matapos noong nakulong siya, at wala man lang siyang pagkakataong gamitin ito. Pero dapat kang mag-ingat. Kung hindi maganda ang sitwasyon, tumakas ka agad. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sinabihan niya si Terence na umakyat at mag-abala, pero naalala pa rin niya ito bago niya ginawa ang lahat para tulungan si Terence. Pinagsama ng dalawa ang kanilang mga pandama na nagbigay daan sa kanila upang mas mahusay na mailabas ang kapangyarihan ng itim na butil.
Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, tinitigan ang maitim na pulang figure sa kuweba, pati na rin ang asul na apoy. Ang itim na perlas ay nagsimulang magliwanag ng bahagya. Alam ni Terence na isa na lang ang pagkakataon niya. Kung hindi ito gumana, ang demonyong lobo ng Dark Flame at ang nagyayelong apoy sa ilalim ng lotes ay agad na maglulunsad ng kontra-atake. Kahit alin pa iyon, hindi iyon kakayanin ni Terence. Sa loob ng kuweba, ang malademonyo na lobo ng madilim na apoy at ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay nagsasalpok na sa isang mabilis na labanan. Ang mga itim na apoy at ang maitim na asul na apoy ay nagkukross, at ang malamig na hangin ay umiikot sa kanila. Nagtago si Terence sa gilid, naghihintay ng tamang oras para sumugod. Hindi niya iyon gagawin hanggat wala siyang buong kumpiyansa. Gayunpaman, may mga panganib na kaakibat ng pagtatago. Hindi madaling harapin ang dalawa, at ang mga dagok mula sa labanan ay maaaring umabot sa kanila anumang oras. Alam ni Terence na hindi ito pang matagalang plano, ngunit maaari na lamang siyang maghintay hanggang sa lumitaw ang pagkakataon. Sa wakas, pagkatapos ng isa pang pagsalakay, ang malademonyong lobo ng madilim na apoy at ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay nasa isang pagkakatabla. Sandali silang tumigil sa ere. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Terence. Kung hindi dahil sa katotohanan ang kamalayan ni Terence ay pinaghalo ng multo, hindi siya makakakilos kahit na makahanap pa siya ng pagkakataon. Kumislap ang itim na butil, at isang malakas na alon ng pag-atake ang agad na lumabas, direktang lumitaw sa likod ng demonyong lobo ng madilim na apoy, na hindi nagbigay ng oras o pagkakataon sa demonyong lobo ng madilim na apoy na makareact. Nanindig ang balahibo ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy habang papalapit ang panganib. Bagamat hindi nito nakita ang atake ni Terence, sinasabi ng likas nitong ugali na ito ay mamamatay. Gusto nitong umiwas, ngunit ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay mahigpit na nakabalot dito, kaya hindi ito maaga ng atensyon. Sa loob lamang ng isang iglap, ang ataking sapat na para mapatay ang isang cultivator sa Sirift Realm ay madaling pamunit sa mga itim na apoy sa paligid ng katawan ng Dark Flame Demonic Wolf at naging sanhi ng pagkadurog ng katawan nito. Nanginig ang puso ni Terence. Ang lakas ng malademonyo ng Dark Flame na lobo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kahit ang itim na butil ay hindi ito agad napatay, kundi malubhang nasugatan lamang ito. Mabuti na lang at naroon pa rin ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes. Kung haharapin ni Terence ng mag-isa ang demonyong lobo ng madilim na apoy, malamang na mararanasan niya ang kontra-atake bago siya mamatay. Sa lakas ni Terence, halos mailibing siya kasama nito. P*********. Bilasan mo at maghanda ka na para makatakas. Hindi inaasahan ng nakakatakot na nilalang na ganito kalakas ang malademonyong lobo ng madilim na apoy. Natapos na ang malademonyong lobo ng madilim na apoy, ngunit naroon pa rin ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes. Ang natitirang dalawang atake ng itim na butil ay maaaring hindi makapagdulot ng anumang banta sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes. Tutal, ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay wala sa pisikal na anyo. Senior Ghost, saan ka tumatakbo? Sinuri ni Terence gamit ang kanyang sentido espiritual at mapait na ngumiti. Bagamat hindi nagtagal ang labanan sa pagitan ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy at ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes, hindi maliit ang lugar na naapektuhan ng aftershock. Ang pasilyong plano sana nilang daanan ay nawasak, at ang iba ay kinailangang dumaan sa lugar ng labanan. Natigilan si Terence, gusto sanang tumakbo, pero mukhang hindi iyon magiging madali. Malungkot na umungol ang malademonyo na lobo ng madilim na apoy. Sa kasamaang palad, wala itong silbi. Sinamantala ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ang pagkakataon upang walisin ito at gawing abo. Ang pagpupumiglas bago siya namatay ay naharangan din ng apoy, hindi talaga nito naapektuhan si Terence. Kalimutan mo na yan, hayaan na natin ang tadhana. Kasalukuyang tinutunaw ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ang kapangyarihan ng apoy sa katawan ng madilim na apoy na demonyong lobo. Ito ang esensyang naiwan ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Para sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes, ito ang pinakaangkop at mahusay na suplemento. Bamaantong hininga ang kakilakilabot na bagay at sumuko na sa ideya ng pagtakas. 6,602.
Napatay ang demonyong lobo ng madilim na apoy, at ang buong kuweba ay muling nahulog sa kontrol ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes. Muling naramdaman ni Terence ang pagpipigil, ngunit hindi siya inatake. Malamig na hangin lamang ang nakapalibot sa kanya, at hindi na siya gaanong nasa panganib gaya ng dati. Senior Ghost, ano na ang sitwasyon ngayon? Naramdaman ni Terence ang malamig na pawis sa kanyang noo, ngunit nang sandaling lumitaw ito, nagyelo ito dahil sa malamig na hangin, at naging mga butil ng yelo. Hindi naglakas loob si Terence na igalaw ang itim na perla sa kanyang kamay, sa takot na baka muling sumiklab ang apoy sa kanya. Huwag kang padalos-dalos, maghintay ka lang at tingnan mo. Hindi sigurado ang lalaking yun, pero wala na ring kwenta si Terence, kaya mas mabuting maghintay na lang at tingnan. Senior Ghost, mas lalakas ba ang apoy ng Ice Flame sa ilalim ng Lotes pagkatapos mong masipsip ang asensya ng apoy ng demonyong lobo ng Dark Flame? Tanong ni Terence habang hindi gumagalaw. Sigurado iyan. Matapos kong masipsip ang asensya ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy, kahit hindi ko masabi ng sigurado kung lalakas ito, ang kapangyarihan nito ay tiyak na mas lalakas. Gayunpaman, wala itong anumang pagkakaiba sa iyo. Nadoroj ka na nito nang walang anumang pag-aalinlangan. Tumawa ng masama ang malademonyo. Isang kagalakan ng pagtawanan si Terence sa gitna ng pagdurusa. Senior Ghost, sinabi mong tinulungan kitang patayin ang demonic wolf na nasa ilalim ng Dark Flame, di ba? Kung ang Ice Flame sa ilalim ng Lotus Fire ay may katalinuhan, magkakaroon ba ito ng magandang impresyon sa akin? Kaya nga hindi mo na ako inatake ulit. Hindi pinansin ni Terence ang panunokso ng halimaw habang nagsimulang lumipad ang kanyang imahinasyon. Hindi naman yan makatwiran. Bahagyang natigilan ang nakakatakot na bagay, at hindi siya masyadong sigurado. Ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes ay may isang tiyak na antas ng kakayahang mag-isip. Maaaring maging mabait ito sa iyo dahil aksidente mo akong natulungan. Senior Ghost, iniisip mo rin yan. Sa ganitong paraan, mas magiging kumpiyansa ako. Marahil ang malalangit na apoy ng Lotes ay magpapasalamat at susuko sa akin. Tumawa si Terence. Siyempre, isa lang yun magandang panaginip. Masyado kang nag-iisip. Kahit na maganda ang impresyon sa iyo ng nagyayelong apoy ng mapayapang Lotes, hindi ka pa rin susuko. Sa lakas mo, abo ka lang sa harap ng nagyayelong apoy ng mapayapang Lotes. Magiging kakaiba kung susuko ka pa rin. Natawa ang multo sa pangarap ni Terence, isa ng biyaya ang makaalis ng ligtas. Habang nag-uusap silang dalawa, ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes ay nasipsip at natunaw na ang asensya ng apoy na iniwan ng demonyong lobo ng madilim na apoy sa kamangha-manghang bilis. Ang asul na apoy ay biglang lumakas ng kaunti, at ang apoy na Lotes na malapit ng mamulaklak ay namulaklak din ng kaunti. Tunay ngang mas lumakas siya. Hindi mapigilan ng nakakatakot na bagay ang pagpuri. Ang anyo at aura ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes ay ibang-iba na ngayon kumpara dati. Pero nang matapos magsalita ang nakakatakot na bagay, ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes ay biglang lumitaw sa harap ni Terence. Ang kakaiba ay habang papalapit ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes, hindi naramdaman ni Terence ang malamig o mainit na hangin. Apoy na yelo, mapayapang apoy ng Lotes. Wala akong anumang puot. Ramdam mo naman, di ba? Pinilit ni Terence na ngumiti ng hindi maganda, sinusubukang ipakita ang kanyang kabaitan sa apoy. Hindi naman sa ayaw ngumiti ni Terence, pero namamanhid ang mukha niya dahil sa lamig. Ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes ay hindi man lang tumugon, lumulutang pa rin sa harap ni Terence. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip nito sa simpleng isipan nito. Senior Ghost, anong nangyayari? Ano ang dapat kong gawin? Nakaramdam ng pagkailang si Terence. Haharapin natin ang lahat ng pagbabago sa pamamagitan ng pananatiling pareho. Huminahon lang at huwag magpanik. Matagal na nag-isip ang demonyong bagay na iyon, ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang rutina ng espiritual na apoy na ito. Ano to? Kumurap si Terence. Nakaramdam ang kanyang espiritu ng isang hindi pamilyar na daloy ng kamalayan, at ang daloy ng kamalayang ito ay maingat at mausisa na nakikipag-ugnayan sa kanyang espiritu. Sa ganitong kalagayan, malinaw na nararamdaman ni Terence ang kabaitan nito. Agad din niyang naunawaan na marahil ito ay ang kamalayan ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotes.
Dahil ang katalinuhan ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay medyo mababa, halos katumbas ng sa isang sanggol na tao, hindi nito malinaw na maipahayag ang sarili nitong mga iniisip, at tanging ilan lamang sa sarili nitong likas na mga gusto at ayaw ang naipapakita. Ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay nakikipag-ugnayan sa iyo. Huwag kang masyadong maging pabaya. Ang espiritu ng molditang iyon ay konektado kay Terence, kaya agad itong napansin at binalaan siya. Natatakot siyang isipin ni Terence na magandang pagkakataon ito at gagamit ng Spirit Sense attack para atakehin ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus. Sa sitwasyong ito, ang kamalayan ng Ice Flame Seren Lotus Fire ay lubhang sensitibo. Hanggat may nararamdaman itong anumang masamang balak, malamang nasusulong ito at agad nalalamunan ang buong kuweba. Naiintindihan ko. Senior Ghost, huwag kang mag-alala. Mabilis na sumang-ayon si Terence. Hindi naman siya tanga, kaya sinubukan niyang ipakita ang kanyang kabaitan para mabawasan ang pagbabantay ng apoy ng lotus. Ilang paghinga pa ang lumipas, ang kamalayan ng Lotus Fire ay nagbago mula sa simpleng kabaitan patungo sa kagalakan, na para bang nakahanap ito ng isang bagay na interesante. Agad itong sumunod sa kamalayan ni Terence at ng multo. Nahanap nito ang espasyo sa pendant na jade. Biglang sumigaw sa takot ang parang multo. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Kahit ang Polaka at ang Vermilion Bird ay hindi matukoy ang pagkakaroon ng Jade Space, ngunit ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay nagawa ba? Ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay natagpuan ang espasyo ng Jade sa pamamagitan ng ating kamalayan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nagpanik din si Terence, mahalaga ang espasyo ni Jade, at ito ang pundasyon ng kanyang buhay. Masyado silang pabaya. Ang espiritu ng molditang iyon ay nasa Jade Space, at kapag ginamit nito ang Spirit Sense nito, binubuksan nito ang Jade Space. Upang magpakita ng kabaitan, hindi rin binantayan ni Terence ang kanyang Spirit Sense, na nagbigay sa Ice Fire ng pagkakataong mahanap ang Jade Space. Kung ibang oras lang iyon, siguradong nakaalerto si Terence, at kahit ang Polaka at ang Vermilion Bird ay hindi magagamit ang kanilang banal na sentido para maniktik sa Jade Space ni Terence. Maghihintay tayo at titingnan natin. Medyo matamlay ang malamulto, pero wala na siyang magandang ideya ngayon. Ang noo ni Terence ay nababalot ng malamig na pawis, at dati ay naging parang mga butil ng yelo, ngunit ngayon ay mabilis itong sumangaw at naging ambon. Isang tao at isang apoy ang magkaharap sa napakalapit na distansya. Tila nagyelo ang buong eksena. Ang tanging may pagdasal ni Terence ay sana'y hindi na lang nag-aalala ang apoy sa espasyo ng Jade. Kung gusto nitong maglagay ng apoy o kung ano man sa espasyo ng Jade, kailangan ni Terence. Hayaan na lang ito. Ito ba ang pakiramdam ng saya? Nag-alala si Terence nang bigla niyang maramdaman ang emosyon ng apoy, ito ay kagalakan. Bago pa maintindihan ni Terence ang nangyayari, nawala na ang apoy. Sa sumunod na sandali, nagulat si Terence nang malaman na ang asul na apoy na yelo sa ilalim ng apoy ng lotus ay pumasok na pala sa kanyang Jade Space. 6,603. Mabuti na lang at walang kaguluhan sa espasyo ng pendant na Jade. Madali nitong natagalan ang pagpasok ng apoy ng Ice Flame sa ilalim ng lotus. Marahil ito ay dahil pinigilan nito ang sarili. Ano na ang sitwasyon? Tumingin si Terence sa espasyo ni Jade, naguguluhan. Hindi pa rin maproseso ng utak niya ang nangyayari. Marahil ay nagustuhan ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ang masaganang espiritual na chi sa espasyo ng Jade. Sa totoo lang, takot na takot ang multo, pero nang pumasok ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus, wala itong nagawa, ni hindi rin ito nagliyab, kaya hindi ito magiging banta sa kanya. Hindi nasira ng atake ang espasyo sa Jade Pendant, at mayroon siyang ekstrang apoy ng yelo sa ilalim ng apoy ng lotus. Mabuti na lang at may kapitbahay siya. Ang tanging ikinababahala lang ay ang apoy ay wala sa kontrol ni Terence. Hindi niya alam kung kailan ito sisubog sa espasyo ng Jade, at para itong bomba na maaaring sumabog anumang oras. Gusto nitong mag-cultivate sa Jade Space. Siya nga pala, kailangan ba ng espiritual na apoy ng langit at lupa ang espiritual na chi para makultivate? Parang nasa panaginip pa rin si Terence. Kalokohan. Bakit pa sa tingin mo gumagalaw ang Ice Flame Seren Lotus Flame sa lugar na ito? Para lang makahanap ng lugar na may mas espiritual na chi.
Inilantad ng mga salita ng kakilakilabot na bagay ang makalangit na lihim. Napagtanto ni Terence na ang chi sa Jade Space ay mas puro nga pala kaysa sa chi sa Mystic Class C. Minsan ay naiisip ni Terence kung saan nanggagaling ang chi, walang katapusan ito, at napakataas ng antas nito. Pero naramdaman ni Terence na tila nabawasan ang chi sa Jade Space nitong mga nakaraang araw, at lalong pamayat. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa mas mataas na antas niya matapos buksan ang bundok, o kung may mali sa Jade Space. Gayunpaman, ang espiritual na chi sa espasyo ng Jade ay mas mayaman pa rin kaysa sa karamihan ng mga lugar sa mistiko na dagat. Hindi mahirap maunawaan kung bakit gustong pumasok sa espasyo ng Jade ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotus. Sige, kung ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotus ay gustong mag-cultivate sa Jade Space, hayaan mo na lang. Sana lang ay hindi ito magdulot ng anumang gulo. Sabi ni Terence habang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung mapahamon niya ang nagyayelong apoy ng mapayapang Lotus, malaking tulong iyon kay Terence. Pero sa lakas niya ngayon, hindi ito makatotohanan. Mas mabuting maghintay hanggang sa maging mas malakas siya sa hinaharap bago niya pag-usapan ang pagpipino gamit ang apoy na yelo sa ilalim ng apoy ng Lotus Lord. Bata, huwag kang masyadong sakam. Kahit hindi sa iyo ang apoy ng yelo o apoy ng Seren Lotus, nasa Jade Space pa rin ito at malaking tulong ito sa iyo. Huwag mong kalimutan ang kasamang Spirit Fire Crystal. Kung nasaan ang apoy ng yelo sa ilalim ng apoy ng Lotus, may kasamang mga kristal ng Spirit Fire. Ituring mo itong gantimpala na ibinibigay sa iyo ng apoy ng yelo sa ilalim ng apoy ng Lotus. Tumawa ng 2 beses ang kakilakilabot na bagay at madaling ginawang isang magandang bagay ang mahiwagang bagay na ito. Pagdating sa mga kasamang kristal ng Spirit Fire, marami pa rin ang mga iyon dito, hindi natin maaaring sayangin ang mga iyon. Naantig ang puso ni Terence, hindi niya maaaring utusan ang apoy ng yelo sa ilalim ng apoy ng Lotus ngayon, ngunit ang pagkolekta ng mga kristal ng apoy ng buhay ay hindi isang problema. Pero sa sumunod na sandali, bago pa man makuha ni Terence ang mga kristal, laking gulat niya nang makitang lahat ng kristal sa kuweba ay automatikong nakatago sa espasyo ng Jade. Sa totoo lang, hindi naman talaga niya ginawa yun, at ganoon din ang multong yun. Kaya halata naman na magagamit din ni Uncle Fire ang Jade Space para mag-imbak ng mga gamit, at natigilan si Terence dahil dito. Gayunpaman, walang oras si Terence para pag-isipan ito. Matapos makapasok sa espasyo ng Jade ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotus at ang kasamang Spirit Fire Crystal, ang buong kuweba ay nagsimulang manginig ng malakas. Sa isang kisap mata, ang mga batong winasak ng Ice and Fire Aura ay naging hindi mabilang na mga piraso, at bumagsak ng may malakas na kalabog. Bilisan ninyo at umalis kayo sa lugar na ito, kung hindi ay malilibing tayo ng buhay. Sumigaw ang malamulto. Siyempre, hindi ito masyadong nag-aalala na mailibing ng buhay, sa lakas ni Terence, wala itong pakialam. Hindi lang ito maganda tingnan dahil may alikabok at dumi sa mukha niya. Gayunpaman, bago pa man makasagot si Terence, kusang napunit ang buong espasyo sa kuweba, at isang puwang ang lumitaw, nagkataong nasa tabi mismo ni Terence. Ako. Gusto sanang magmura ni Terence, pero bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na puwersa ang humila sa kanya papasok sa bitek. Agad na binalot ng kapangyarihan ng kidlat ang katawan ni Terence. Ito ang hindi malay na reaksyon ni Terence pagkatapos mabanyagan ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotus. Bumuo siya ng isang patong ng proteksyon sa bitek. Hindi rin mahina ang katawan ni Terence, kaya hindi siya gaanong naapektuhan ng spatial crack. Nagtamo lang siya ng ilang magaan na pinsala. Sa pagkakataong ito, biglang nabuo ang puwang na bitek, kaya naging napakaikli ng lagusan. Sandali lang at muling tumilapon palabas si Terence mula sa puwang na bitek, at bumagsak ng mabigat sa lupa. Bang! Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, hindi niya makita kung ano ang nangyayari nang siya ay itapon palabas, at tumama siya sa isang matalim na bato. Sa lakas ni Terence, hindi dapat magkaroon ng anumang epekto sa kanya ang mga normal na bato, at malamang na mabasag ang mga ito pagkatapos siyang tamaan. Hindi niya alam kung nasaan siya, ngunit napakatigas ng mga bato kaya't nasugatan si Terence. Nasa Sky Class Island pa rin ba ako? Tanong niya. Iyon ang unang reaksyon ni Terence habang minamasahe niya ang kanyang likod. Paano ko malalaman? Sino ang nakakaalam kung nasaan ang kabilang panig ng spatial rift?
Bumantong hininga ang malamulto, napakalakas ng mga paghihigpit ng malamulto na lugar na ito sa mga banal na pandama. Tama, dahil hiwalay ang spirit sense ni Terence sa multo, ilang dosenang metro lang ang layo na kaya niyang i-scan. Hindi man lang ito kasing layo ng nakikita ng hubad na mata. Nakatayo si Terence sa isang bangin, at sa ibaba niya ay isang lunti ang kagubatan. May mga bundok sa ibang direksyon, at ang chi dito ay hindi mas malala kaysa sa paaralan ng Feyang. Malinaw na hindi simple ang lugar na ito. Parang hindi pamilyar. Hindi ko alam kung may tao sa malapit. Umiling si Terence. Buong araw na rin naman siyang naglalakbay, at nasasanay na rin siya. Mahahanap niya rin ang daan pabalik. Nasa bangin sila, at kailangan muna nilang bumaba. Ibinuka ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at tumalon pababa. Hindi inaasahan, hindi makagalaw ang mga pakpak ni ghost speed, at ang katawan ni Terence ay tuluyang bumagsak. Bawal lumipad. Medyo nagulat si Terence. Hindi ito ang unang beses na naranasan niya ito. Ang space ceiling no escape flag ay may ganitong kakayahan. Hindi naman kalayuan ang bangin sa kagubatan, at saka lang napagtanto ni Terence na hindi na siya kayang lumipad. Malapit na siyang mahulog sa tuktok ng puno, kaya napagpasyahan niyang itigil ang paggamit ng kanyang ghost speed wings at lumapag sa isang sanga. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang yugoy ng puno ang mga sanga nito at hahagupitin si Terence ng may nakakatakot na momentum. Hindi pa sapat para saktan si Terence, pero gulat pa rin siya. Hindi niya alam kung may iba pang kakayahan sa lugar na ito. Mag-ingat ka, mukhang isang porma sayon ang lugar na ito. Tila napansin ng multo ang problema. 6,604. Gayunpaman, bilang isang dalubhasa sa mga array, ang sumpaman na ito ay hindi makahanap ng anumang bakas ng isang array sa sandaling dumating siya. Halata kung gaano kataas ang antas ng array na ito. Sa ere, hindi umiwas si Terence. Malakas na tumama ang sanga sa kanyang katawan, ngunit anino lamang ang nabasag nito. 3 pagpapakita ng dragon na nasa ulap. Muling lumitaw si Terence sa isa pang puno ilang talampakan ang layo, ngunit ang lugar na ito ay talagang kakaiba. May mga sanga na papalapit sa kanya mula sa magkabilang panig. Senior Ghost, masasabi mo ba kung anong porma sayon ito? Nawasak ang pangalawang imahe ni Terence, ngunit hindi siya nag-alala. Napakahusay ng bagay na ito sa pagbuo ng mga porma sayon, at dapat ay may paraan ito para malutas ito. Pasensya na, hindi ko masabi. Mukhang hindi naman ito masisira. Bumantong hininga ang malademonyong nilalang. Hindi siya makapangyarihan sa lahat. Bago siya nakarating sa Mystic Division Sea area, nakikita pa rin niya ang halos lahat ng porma sayon, ngunit dito, malinaw na naramdaman niyang hindi kayang sabayan ang kanyang antas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Napangiti ng mapait si Terence. Kung hindi sila makakalabas sa porma sayon, hindi ba sila hahagupitin hanggang mamatay gamit ang mga sanga? Ito marahil ang layunin ng airban. Kung hindi sila makakalipad pataas, maaari lamang silang tigutin sa kagubatan. Bobo ka ba? Kung hindi ka makaakyat sa langit, pwede kang bumaba sa lupa. Kahit hindi ko masira ang pormasyong ito, malinaw na ang lupa ang pintuan ng buhay. Tutal, ang sumpang ito ay isang eksperto sa larangan ng mga porma sayon, at mayroon pa rin siyang kaunting kaalaman. Si Terence, na nasa ere, ay natigilan ng ilang segundo at nagsimulang bumaba ng walang pag-aalinlangan. Nang masira ang ikatlong anino, nasa lupa na siya. Tunay nga, pagkatapos lumapag sa lupa, hindi na nagpatuloy sa pag-atake ang mga sanga. Tila ang hanay na ito ay para lamang pigilan ang mga tao sa paglipad. Hanggat hindi sila lumipad pataas, hindi sila magiging mapanganib. Mahihimatay ako, kaya may ganoong bagay. Senior Ghost, ang galing mo talaga. Hindi lang siya pinupuri ni Terence, talagang humanga siya. Siyempre, malayo pa sa sapat ang antas ng iyong array daw. Mag-aral ng mabuti. Tumawa ng mayabang ang kakilakilabot na bagay. Hindi niya sasabihin kay Terence na ang paglapag sa lupa ay hindi isang bagay na nakita niya sa porma sayon, kundi isang bagay na nahulaan niya mula sa sarili niyang karanasan. Senior Ghost, ang mga sanga ng punong ito ay mas matigas pa sa pinong bakal, maihahambing sa mga bato sa bangin. Dahil ba ito sa porma sayon, o natural lang ba ito? Nagtatakang tiningnan ni Terence ang mga sanga.
Tunay nga, ang tibay ng mga bato at puno rito ay higit pa sa inaasahan. Anumang sanga ay maaaring gamitin ng mga mababang antas na cultivator bilang sandata. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay epekto ito ng array. Kung hindi, ang mga bagay na ito ay magiging magandang materyales para sa paggawa ng mga armas. Sabi ng malamulto matapos suriin ang isang malaking puno gamit ang kanyang espiritual na pandama. Kung gayon, paano tayo dapat makalabas? Tumingin-tingin si Terence sa paligid, ngunit wala siyang makita. Hindi siya naglakas loob na maglakad-lakad. Walang panganib sa lupa, ibig sabihin ay pinapayagan ng pormasyong ito ang mga tao na dumaan. Makakahanap tayo ng mga palatandaan kung titingin tayo sa paligid. Ang bagay ay naging interesado sa pormasayon, at ito ay sumanib sa espiritu ni Terence at nagsimulang maggalugad. Matapos maingat na galugarin, nakakita siya ng isang landas na hindi gaanong malinaw sa kagubatan. Hindi nagatubili si Terence at mabilis na sinundan ang landas, at pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang tanawin. Isang maliit na lawa ang lumitaw sa kagubatan, at ang densidad ng spirit chi ay tumaas din sa isang bagong taas. Tagalabas, natatakot akong hindi magandang bagay para sa iyo ang pumasok ng padalos-dalos sa lugar na ito. Sa tabi ng lawa, isang lalaking nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok na nakasabit sa kanyang mga balikat ang nakaupo na ang likod ay nakaharap sa isang bato. May hawak siyang isang esmeralda berdeng kawayan at tila nangingisda. Kumusta, senyor? Maaari ko bang malaman kung saan ito? Hindi ko sinasadyang makialam. Aksidente lang iyon. Magalang na tanong ni Terence, medyo nagulat. Napakakapal ng aura ng lalaking nakaputi. Hindi niya masabi kung gaano siya kalakas, pero siguradong hindi naman siya mahina. Ito ang refleksyon ng lawa. Isa lamang akong taong nagmuni-muni sa aking mga pagkakamali. Ano man ang dahilan ng pagpunta ko sa refleksyon ng lawa, hindi magiging ganoon kadali para sa iyo ang umalis. Kalmadong sabi ng lalaking nakaputi, at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Senyor, anong ibig mong sabihin? Itinuwid ni Terence ang kanyang katawan at tiningnan ng kakaiba ang lalaking nakaputi. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa iyo. Madaling pumasok sa refleksyon ng lawa, ngunit mahirap lumabas. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang subukang bumalik. Walang pakialam ang lalaking nakaputi sa inaasal ni Terence at patuloy na ngumiti ng hindi lumilingon. Bumalik. Tumaas ang kilay ni Terence. Hindi siya lumingon, ngunit bumalik na ang kanyang espiritu. Naglaho na ang landas na kanilang pinanggalingan, at ang maliit na landas sa kagubatan ay naging kagubatan. Ang mga puwang sa pagitan ng mga puno ay eksaktong pareho. Senior Ghost, dahil din ba ito sa formation? Tanong ni Terence sa multo nang hindi binabago ang ekspresyon ng mukha. Dapat nga. Nagkamali ako ng hula sa pagkakataong ito. Kakaiba talaga ang pormasyong ito. Ngayong naisip ko na, ang pormasayon mismo ang gumabay sa atin papunta rito. Hindi mapigilan ng molditang yun ang mapait na nahulog na ang loob nila ni Terence dito. Mukhang kailangan talaga nating pag-aralan ang pormasyong ito. Ano kaya kung bumalik ka at tingnan mo? Umanggaw si Terence. Alam niyang sinusubukan ng bagay na iyon ang epekto ng pormasayon, kaya agad siyang naglakad pabalik. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na nakabalik na siya sa refleksyon ng lawa. Ang nakita niya ay ang lalaking nakaputi at may mahabang buhok pa rin. Senior Ghost, dapat itong pormasayon ng patibong, di ba? Sabi ni Terence habang nakapikit ang mga mata. Hindi pa ako sigurado. Maaari ka nang magpatuloy sa paglalakad. Tumingin-tingin ka sa paligid. Hindi sumagot ang malademonyo. Sa halip, nag-focus ito sa paghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa pormasayon. Hindi nagsalita si Terence at tumalikod upang pumasok muli sa kagubatan, ngunit ilang sandali pa ay bumalik siya sa refleksyon ng lawa. Pagkalipas ng ilang beses, kahit ang sampay na iyon ay kinailangang sumuko. Napakakaiba. Wala akong makitang bakas ng kahit anong pormasayon. Malapit nang magduda ang sumpang ito sa buhay nito, ngunit ang pormasyong ito ay wala talagang kahit isang marka. Hindi ito kapanipaniwala. Binata, nasubukan mo na ba? Mas mabuting huwag nang makipaglaban ng walang kabuluhan.
Kapag nakarating ka na sa refleksyon ng lawa ng walang pahintulot nila, imposibleng umalis ka na. Ngumiti ang lalaking nakaputi at sinubukan siyang kumbansihin. Senior, ano po ba itong lugar na ito? Sino po sila? Lumapit si Terence sa lalaking nakaputi at nagbigay ng saludo. Hindi lumingon ang lalaking nakaputi, ikinumpas lamang ang kaliwang kamay sa bato sa tabi niya, senyales kay Terence na umupo at mag-usap. Hindi tinanggihan ni Terence ang alok. Umupo siya at pinagmasdan ang mukha ng lalaki. Medyo mapatla ang mukha ng taong ito, parang hiniwa ng kutsilyo. Mula sa gilid, gwapo siyang tingnan. Kung pag-uusapan ang hitsura niya, mga 40 taong gulang na siya, pero malamang ay mas matanda pa siya sa totoong edad niya. Ako si Terence, paano kita tatawagin, senior? Ikiniling ni Terence ang kanyang katawan at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ko kailangan ng senior o junior. Ako si Hermie Wang. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Tao lang ako rito para magmuni-muni sa mga pagkakamali ko sa The Pond of Reflection. Hindi ako pwedeng maging senior. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ng lalaking nakaputi, nagpapakita ng medyo nakakapanghinang ngiti. 6,605. Sige, kapatid na Wang, maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa lawa ng refleksyon? Hindi nagkunwaring mahiyain si Terence at tinawag niya itong kapatid. Ikaw si Terence. Pumunta ka sa The Pond of Reflection, pero hindi mo alam kung ano ang lugar na ito. Nagtataka ako, paano ka napunta rito? Lumingon si Hermie kay Terence, may bakas ng pagkagulat sa mga mata nito. Hindi masabi ni Terence sa kanila ang tungkol sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes, ngunit hindi mahalaga kung sabihin niya sa kanila ang tungkol sa puwang na bitek. Nag-e-explore lang ako noong una, pero aksidente akong nakapasok sa isang mapanganib na lugar at nakatagpo ako ng isang spatial rift na biglang lumitaw, kaya natapon ako rito. Kaya hindi ko talaga alam kung nasaan tayo. Napangiti si Terence nang walang magawa, at napagtanto ito ni Hermie. Naiintindihan ko. Hindi madali para sa iyo ang mabuhay sa spatial rift. Tumango si Hermie Wang at ibinalik ang tingin sa lawa, o sa halip, sa swimming pool. Hindi nagsalita si Terence at sinundan niya ang tingin sa pool. Ang dulo ng kawayan ay nakatali sa halos transparent na linya, at hindi niya alam kung anong isda ang mahuhuli niya. Hindi makita ni Terence ang lakas ni Hermie dati, pero ngayong nakaupo na ito sa tabi niya, masasabi niyang isa palang early stage si Rift Master si Hermie. Ang isang ekspertong iyon ay talagang ipinadala rito upang pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. Anong uri ng pag-iral ang nasa likuran niya? Kung Wang ang apelyido niya, maaari kayang ang angkan Wang ito, isang angkan ng mga porma sayon. May ideya si Terence, pero ang apelyidong Wang ay masyadong karaniwan, sino ang nakakaalam kung gaano karaming practitioner ang nasa Mystic Division C na may apelyidong Wang. Hindi lahat sa kanila ay mula sa anting-anting na pamilya Wang. Natahimik ang dalawa ng ilang sandali bago muling nagsalita si Hermie, sa totoo lang, hindi mahalaga kung sasabihin ko sa iyo. Tutal, nakapasok ka na sa The Pond of Reflection, kaya imposibleng umalis ka pa. Sa hinaharap, kapag nakalabas na ako, baka matulungan kita. Salamat sa iyong mabuting hangarin, kapatid na Wang. Hindi ko lang alam kung ano ang lugar na ito. Bahagyang ngumiti si Terence at muling nagtanong. Ito ang sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell. Narinig mo na ba ito? Tiningnan ni Hermie si Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata, hinusgahan ito. Ang sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell. Hindi ko pa naririnig yan. Sekta ba yan? Hindi alam ni Terence ang ibig sabihin ng mga mata ni Hermie, ngunit ang sekta ng Heavenly Array ay hindi parang isang simpleng sekta. Isang sekta. Haha, masasabi mo yan. Pero, sa Mystic Division, ang sekta ay isa lamang maliit na pangalan. Ang sekta ng Heavenly Spell Formation ay isang tuwid na sekta. Huwag mong sabihing hindi mo pa naririnig ang tungkol sa isang sekta. Mayabang na tumingin si Hermie kay Terence, may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Sekta. Iba ba ito sa isang sekta? Kumurap si Terence, hindi niya talaga alam kung ano ang pagkakaiba. Terence, hindi mo nga kilala ang sekta. Hindi ka taga Mystic Division, di ba? Galing ba siya sa Golden Class C?
Estudyante ka ba ng academy o isang ordinaryong cultivator? Humajejek si Hermie habang ibinabahagi ang pinagmulan ni Terence. Tama. Isa akong estudyante mula sa rehiyon ng Yellow Sea. Isa akong bagong estudyante sa paaralan ng Feiyang. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi ito isang sikreto, at walang dapat itago. Tulad ng inaasahan, ang mga bagong estudyante ng Feiyang College ay medyo malalakas. Tila walang pakialam si Hermie sa pangalawang pinakamahusay na paaralan, ang paaralang Feiyang, at nagbigay lamang ng isa pabayan na papuri. Nagpatuloy si Hermie bago pa man makapagsalita si Terence, sa totoo lang, kung magtatagal ka pa sa Feiyang College, malalaman mo ang tungkol sa pagkakaroon ng sekta. Ganito na lang natin sabihin, sa unang tingin, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Mistiko na dibisyon ay ang alyansa ng mga paaralan, na sinusundan ng mga sinaunang maharlikang pamilya, mga rehiyon sa kabundukan, at ilang maliliit na sekta. Iyon ba ang alam mo? Tama iyan. Tumanggaw si Terence, naiintindihan ang gustong sabihin ni Hermie. Ang isang sekta ay dapat na isang nilalang na mas mataas kaysa sa Alliance of Academies, tama ba? Gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Hermie, wala kang alam tungkol sa mga sekta. Iyon ay dahil lamang sa wala ka sa sapat na mataas na antas. Gamit ang iyong talento at lakas, malalaman mo na ang sekta ay mas malakas kaysa sa Alliance of Academies pagkatapos mong manatili sa Feiyang College ng ilang panahon. Mayroon pang mas advanced na mga mana at mga diskarte sa paglilinang dito, pati na rin ang mga lihim na kaharian para sa paglilinang at mga pagkakataon para sa mga tagumpay. Maraming mahuhusay na estudyante ang irerekomende na mag-aral sa iba't ibang sekta pagkatapos ng graduation. Hindi ko alam kung mapalad ka o malas na pumunta rito ng maaga. Ilang sekta ang mayroon sa kabuuan? Ang sekta ba ng pagbuo ng mga heavenly spell lang ang nag-iisa? Tanong ni Terence, hindi pinansin ang pang-aasar. Mahirap sabihin kung ilang sekta ang mayroon sa kabuuan, dahil kakaunti ang malalaking interaksyon sa pagitan ng iba't ibang sekta, at lahat nakatago mula sa mundo. Sa pinakamarami, pumipili sila ng mga natatanging estudyante mula sa mga akademyang pamilyar sa kanila upang mapabilang sa sekta, kaya kakaunti ang nakakaalam ng posisyon ng ibang mga sekta, at natural na hindi alam kung ilang sekta pa ang umiiral. Gayunpaman, nakakasiguro ako na ang sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit ay hindi lamang ang sekta. Naging palakaibigan si Hermie kay Terence at sinagot niya ng detalyado ang mga tanong nito. Natahimik sandali si Terence, mabilis na naintindi ang impormasyong natanggap niya. Kaya ang pinakamalaking kapangyarihan sa mystical na dibisyon ay hindi ang alyansa ng mga paaralan, kundi ang sekta sa likod nito. Kahit si Hermie, isang master ng sekta, ay hindi alam kung ilang sekta ang umiiral sa Mystic Division Sea area. Talagang misteryoso ito. Kapatid na Wang, sa ang academy kumukuha ng mga disipulo ang sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Malapit ba ito sa Feiyang College? Gustong-gusto ni Terence na makabalik sa paaralan ng Feiyang sa lalong madaling panahon. Kung mawawala lang siya ng ganoon, mababaliw si Natalie. Napakalayo ng lugar na ito mula sa Feiyang College. Hindi magiging madali para sa iyo ang bumalik. Mula sa sinabi ni Hermie, hindi na dapat magkaroon pa ng ugnayan ang sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell at ang Feiyang College. Bamantong hininga si Terence. Tila ba'y talagang pinalayas siya ng puwang sa espasyo. Mabuti na lang at hindi siya umalis sa lugar ng Zuan Class C, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin ng Natalie matapos malaman na nawawala siya. Gayunpaman, hindi ito dapat ganoon kabilis. Aabutin ng kahit kaunting panahon bago may padala pabalik ang balitang ito. Dahil sa pagkakataong ito bilang panangga, maaaring makahanap pa ng paraan si Terence para makabalik. Pero ang hindi niya alam ay nang mawala siya, nawala rin ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus, kaya nawala rin ang restriction sa lugar na iyon. Gumuho rin ang buong lugar dahil sa biglaang bitek na dumaan. Mahigit kalahati ng mga eksperto mula sa Alliance of Academies at mga dakilang pamilyang pumasok ay namatay na. Iilang tao lamang na malayo sa sentro ng pagguho ang nakaalis ng walang pinsala. Pagkatapos, sa unang sandali, lahat ng akademya at mga aristokratang pamilya na nakibahagi sa pagguho ay nakatanggap ng balita. Ano? Nawala si Terence. Hindi alam ang buhay o kamatayan niya.
Guro, nagsasabi ka ba ng totoo? Sa tuktok ng pamumugod, tiningnan ni Natalie si Jinmo na may maputlang mukha. Bahagyang nanginig ang kanyang maselang katawan at parang babagsak na siya. Natalie, huwag kang mag-alala. Hindi pa natin nahahanap si Terence, hindi ibig sabihin na may mangyayari sa kanya. Napuno ng panghihinayang si Jinmo, hindi niya dapat hinayaan si Terence na gawin ang misyong ito. 6,606. Oo, magiging maayos si Terence. Malakas siya, walang panganib na makakapidyaw sa kanya. Tila nawalan na ng pag-asa si Natalie, at sa wakas ay bahagyang nagliwanag ang kanyang mga matang natatalo. Bagamat ang ibig sabihin ng mga salita ni Jinmo ay pagkawala, at hindi alam ang kanyang buhay at kamatayan, matigas ang ulong binago ni Natalie ang kanyang pangunawa sa kanya. Hindi nila mahanap si Terence, ibig sabihin ay napakataas ng posibilidad na buhay pa siya. Iyan ang katotohanan. Terence. Nawawala siya. Naroon din si Ruyan at ang kanyang kapatid. Nang marinig nila ang balita, hindi nila alam kung ano ang kanilang iniisip. Maganda naman ang relasyon ni Terence sa kanilang dalawa. Bagamat may ilang hindi magandang pinag-uusapan sa pagitan nila, matagal nang itinuturing ni Ruyan si Terence bilang isang kaibigan, o isang kalaban na kailangan niyang habulin at lampasan. Nang makitang lumalakas si Terence, lalong humigpit ang inaasahan ni Ruyan sa kanyang sarili. Kaya mabilis siyang lumaki sa panahong ito, ngunit napakalayo pa rin niya kay Terence. Hindi niya inaasahan na mawawala si Terence nang ganoon na lang. Hindi niya nga alam kung ito ay patay na o buhay pa. Komplikado ang nararamdaman sa kanyang puso. Natalie, huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Terence. Mahirap ang buhay ng lalaking yan, walang magagawa sa kanya ang normal na panganib, at hindi ko pa nga siya natatalo, paano nangyari sa kanya ang anumang bagay. Kaya, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Marahil ay hindi magtatagal at lilito siya sa harap natin. Bihira para kay Ruyan na magsabi ng ganitong nakakaaliw na mga salita kay Natalie. Sa tulong ni Ruyan, lumiwanag ang mga mata ni Natalie at mariing tumango. Tama ka, Terence Lil, magiging maayos din ang lahat. Babalik siya para sa atin sa loob ng ilang araw. Dati, si Terence ay isang espesyal na pag-iral sa puso ni Natalie, ngunit ignorante pa rin siya at hindi niya maintindihan kung gaano ka-espesyal ang espesyal na pag-iral na ito. Saka lang naunawaan ni Natalie kung gaano kahalaga si Terence sa kanya nang mawala si Terence. Natalie, huwag kang mag-alala, si Terence na yan. Magiging maayos din siya. Siya ang pinakamalakas sa atin. Malamang ay nagtatago siya sa kung saan para mag-ensayo, at kapag bumalik siya, malamang ay mas lalakas pa siya, di ba? Niyakap ni Frida ang kanyang matalik na kaibigan at dahan-daang inalo ito. Oo, tama ka, Ruyan. Naniniwala akong babalik si Terence. Sabi niya mananatili siya sa akin sa Fayang College. Lagi niyang tinutupad ang pangako niya. Dahil nangako siya sa akin, hahanap siya ng paraan para matupad iyon. Isinubsob ni Natalie ang kanyang ulo sa ilalim ng balikat ni Frida at tumango ng mariin. Sa isang iglap, nakaramdam si Frida ng mainit at basang pakiramdam sa kanyang balikat. Halata na kahit sinabi ni Natalie na naniniwala siyang babalik si Terence, hindi pa rin nabawasan ang lungkot at pag-aalinlangan sa puso niya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumubuhos na ngayon sa balikat ni Frida. Bumantong hininga si Frida at tinapik ang likod ni Natalie. Hindi niya alam ang sasabihin at hinayaan na lamang niya itong umiyak ng ilang sandali. Sa katunayan, nalungkot din si Frida sa pagkawala ni Terence. Kung tungkol kay Terence, hindi niya ito ituturing na karibal tulad ng kanyang kapatid, mamahalin niya ito ng kasing lalim ng pagmamahal ni Natalie. Gayunpaman, hindi may kakaila na mayroon siyang hindi maipaliwanag na nararamdaman para kay Terence. Maaaring hindi ito halata noon, ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, nagsimulang mapagtanto ni Frida ang isang bagay. Sayang at wala na si Terence. Kung makakabalik man siya sa Fayang College balang araw, hindi alam ni Frida kung paano niya ito haharapin. Ang mga malalapit sa kanya ay nakaramdam ng sakit, at natural lang, ang mga kaaway niya ay nakaramdam ng saya. Sa kasagsagan ng kanilang pag-aalsa, natanggap ni na Devin at Paeng ang balita ng pagkawala ni Terence.
Palihim na nag-high five ang dalawa para magdiwang. Parang bundok na dumadampi sa kanilang mga ulo ang presensya ni Terence, at ngayong wala na siya, natural lang na tuwang-tuwa sila. Sa kasamaang palad, hindi sila makapagdiwang ng hayagan, at ang dalawa ay tanging tawanan at kwentuhan lamang ng palihim. Hindi nila alam na si Terence ay nawawala lamang, at babalik ito. Ang nawawalang si Terence ay nakaupo sa tabi ng lawa, nakasimangot. Nagpatuloy si Hermie sa pangingisda, hindi siya pinapansin. Wala pa ring progreso ang pananaliksik ng demonyong nilalang sa hanay ng kagubatan na daw. Kahit walang mga puno sa itaas ng refleksyon ng lawa, imposibleng makaalis mula sa itaas. Kahit gamitin niya ang lightning escape technique, mahahadlangan pa rin siya ng hindi mabilang na mga atake. Isa pa, mayroong bawal lumipad, kaya wala ng pag-asa si Terence na makaakyat doon. Senior Ghost, wala ka pa rin bang ideya tungkol sa pormasyong ito? Maaari kayang lumampas na ang pormasyong ito sa ilimitasyon. Kaya panganggayahin ng sampaang yun ang spatial scale, pero wala ni isang bakas ng array. Kakaiba talaga. Kaya ko sinabing kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong porma sayon. Kulang sa kumpiyansa ang malamulto. Unang beses. Akala ko ba hindi mo man lang masabi na isa itong porma sayon? Hindi nagpigil si Terence habang ginagampanan niya ang papel ng emperador ng katotohanan, at nawala nang masabi ang sumpaman. Bata, hindi ba pwedeng laging nagsasabi ng totoo? Bamulong ang nakakatakot na bagay at binago ang usapan. Ang sektang ito ay tinatawag na sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Tila isa silang sekta na dalubhasa sa daw ng mga porma sayon. Sa makatuwid, normal lamang para sa kanila na magkaroon ng malalim na pag-unawa sa daw ng mga porma sayon. Kung may pagkakataon, maaari tayong pumunta at matuto mula sa kanila. Walang masama sa sinabi mo. Kung gayon, Senior Ghost, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Aasa ako sa iyong gabay sa hinaharap. Subukan natin ulit. Bamantong hininga si Terence at muling naglakad papasok sa kagubatan. Hindi nagtagal, bumalik siya. Ngayon, ang oras na makapasok siya sa kagubatan ay paikot ng paikot. Ang paliwanag na ibinigay ng kakaibang bagay ay ang automatikong pag-aakma ng porma sayon sa sarili nito, na walang iniiwang pagkakataon para makahanap ng anumang mga palatandaan. Okay, magiging espirito ba ang pormasyong ito? Terence, huwag mong sayangin ang oras mo. Sinabi ko na sayo na hindi ako kakalabas. Kung kaya ko lang, matagal na sana akong umalis. Halika at umupo ka. Lumingon si Hermie at kumaway kay Terence, walang ekspresyon ang mukha. Walang pumunta sa lawa ng refleksyon, at ayaw ni Hermie na umalis si Terence. Kuya Wang, hindi mo ba pinag-iisipan ang mga pagkakamali mo sa latian? Kahit na makalabas ka, hindi pwede, di ba? Umiling si Terence at umupo sa tabi ni Hermie. Sino ang nagsabi niyan? Kung makakalabas tayo, sino ang gugustuhing manatili rito at pagnilayan ang kanilang mga pagkakamali? Mapanghamak na ikinumpas ni Hermie ang kanyang kamay. Halatang hindi siya nasisiyahan sa mga kilos ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Nako, hindi ko pa rin alam kung bakit pinarusahan si Brother Wang na nandito. Madali ba para sa iyo na sabihin sa akin? Casual na sabi ni Terence. Ano pa nga ba ang masasabi mo sa mga walang kwentang bagay na yan? Nakakainis yan kapag nababanggit. Mas mabuting huwag na lang pag-usapan. Bahagyang ngumiti si Hermie, halatang wala siyang planong sabihin kay Terence. 6,607. Hindi pinilit ni Terence ang issue, isa lamang itong casual na tanong, kung tutuusin, at gawain na iyon ng iba. Hindi maarok ang lakas ni Brother Wang. Dapat isa kang mataas na antas na tao sa sekta ng pagbuo ng heavenly spell, tama ba? Ang sekta ng pagbuo ng heavenly spell ay dapat isang sekta na nag-aaral ng daw ng mga porma sayon, tama ba? Iniba ni Terence ang usapan at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung pinag-aralan ni Hermie ang array daw, maaaring matutunan niya ang ilan sa mga prinsipyo ng array daw ng sect ng Heavenly Spell Array mula sa kanya, at maaaring makahanap pa nga ng bakas ng array na ito ang sampaang iyon. Hindi ko masasabing isa akong mataas na opisyal, kung hindi ay hindi sana ako ipinadala rito. Natawa si Hermie Wang sa sarili at umiling.
Ang sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell ay talagang kakaiba sa larangan ng mga pormasayon. Ito ay isang kakaibang sekta. Nakikinig ako ng todo, handa akong makinig. Nabuhayan ng loob si Terence. Hanggat handang sabihin sa kanya ni Hermie, handang makinig si Terence. Mas mabuti kung mas marami siyang impormasyon tungkol sa sekta ng Heavenly Formation. Hindi naman ito sekreto, kaya ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit. Isa nga itong sekta na nakatuon sa daw ng mga pormasayon, ngunit ang mana ng sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit ay iba sa mana ng daw ng mga pormasayon sa mahiwagang rehiyon ng dagat. Halimbawa, ang mga pormasayon sa kagubatang ito ay hindi ganap na gawa ng tao. Para maging eksakto, ang epekto ng kapangyarihan ng tao ay medyo limitado. Casual na gumuhit si Hermie ng bilog at isinama ang lahat ng kagubatan sa kanyang paningin. Naiintindihan ko. Ang pormasyong ito ay may pundasyon ng isang natural na pormasayon, at sinamantala ito ng sekta ng pormasayon ng mga heavenly spell. Kahit nagawa ito ng tao, natural pa rin ang pundasyon. Hindi nakakapagtaka na wala kaming makitang anumang bakas ng pormasayon. Biglang sumigaw ng may pinanibik ang malamulto sa espasyo ng pendant na jade. Matapos ang mahabang kalituhan, sa wakas ay nakahanap na ito ng paliwanag. Ganito pala. Gaya ng inaasahan, ang galing ng mga pamamaraan niya. Papuri ni Terence. Kung isa lamang itong natural na pormasayon, hindi magiging mahirap para sa multo na makahanap ng mga pahiwatig gamit ang kanyang kakayahan, at ganoon din sa mga gawang taong pormasayon. Gayunpaman, ito ay isang natural na pormasayon bilang pundasyon at isang gawang taong pormasayon, na hindi katulad ng sentido komun, kaya hindi ito makita ng multo. Tunay ngang napakatalino nito. Hindi naman sa hindi kayang baguhin at palakasin ng mga array masters ng ibang sekta ang mga natural array techniques, pero masasabi ko nang may katiyakan na walang ibang sekta ang makakagawa nito ng kasing husay ng Heavenly Spell Array Sect. Kahit ang isang array expert ay hindi makakahanap ng anumang bakas ng isang array. Hindi alam ang ekspresyon ni Hermie. Tila may pagmamalaki ito, ngunit tila mayroon din itong hindi may lalarawang emosyon. Tama siya. Ang sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit ay bihasa na sa paggamit ng natural na lupain upang magtayo ng mga pormasayon. Kung wala akong makitang bakas nito, natatakot akong mas mahirap pa ito para sa iba. Pinuri ng malademonyo ang sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit, ngunit kasabay nito, hindi nito nakalimutang purihin ang sarili nito. Senior Ghost, sa tingin ko ay hindi na dapat ipagmalaki pa ang hindi pagkakita ng anumang bakas ng pormasayon, di ba? Natawa si Terence sa sarili niya. Hindi basta-basta makakakuha ng mana ng sekta ng pagbuo ng heavenly spell. Halimbawa, hindi ko ito nakuha. Biglang lumubog ang kalooban ni Hermie. Hindi nagsalita si Terence, tanging si Hermie lang ang binalingan niya. Sinabi ni Hermie na hindi siya nakatanggap ng kahit anong array skills ng Heavenly Array Sect, pero nahulaan ni Terence na ang sariling skills ng lalaki sa arrays ay malamang na mahusay. Gaya ng inaasahan, kinumpirma ito ng mga sumunod na sinabi ni Hermie. Ang malungkot na pakiramdam na naramdaman niya kanina ay isa lamang iglap na parang hindi ito kailanman lumitaw. Interesado ako sa mga array. Sa pamilya ko, itinuturing akong henyo sa mga array. Kahit hindi ako ang pinakamagaling, isa ako sa mga pinakamagaling. Kaya nga may pagkakataon akong sumali sa sekta ng Heavenly Spell Formation. Hindi ko lang inaasahan na ang mana ng sekta ng Heavenly Spell Formation ay hindi angkop para sa akin. Kalmado ang ekspresyon ni Hermie nang sabihin niya ito, na para bang hindi niya pinag-uusapan ang kanyang sarili. Walang narinig na panghihinayang si Terence sa boses niya, parang may ikinukwento siyang iba. Nalalayo na ako sa usapan. Pero, kailangan mo lang malaman na hindi lahat ay angkop matuto ng array daw ng Heavenly Spell Formation Sect. Pero, ang mga taong kayang makapasok sa Heavenly Spell Formation Sect ay halos lahat ay may talento sa sining ng array daw. Ngumiti si Hermie at casual na ikinumpas ang kanyang kamay. Kapatid na Wang, kung ganoon, eksperto ka rin sa larangan ng arrays. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang payo? Hindi nahihiya si Terence na magtanong, at lagi siyang taos-pusong nagtatanong kapag nakakakilala siya ng isang taong mas may alam kaysa sa kanya.
Hindi ako maituturing na eksperto, pero mayroon akong ilang pananaliksik. Napuno ng mapagkumbabang pamamalaki ang mukha ni Hermie. Kung gayon, hihingi ako ng ilang payo kay Kuya Wang. Mabilis na kumuha si Terence ng ilang formation flags mula sa kanyang storage bag at sinimulang ihanda ang formation. Terence, hindi naman talaga mahina ang antas ng iyong array daw. Lumiwanag ang mga mata ni Hermie habang binawi niya ang kanyang mapagmataas na ekspresyon at sinimulang obserbahan ang pormasayon ni Terence. Maraming iba't ibang mana sa daw ng mga pormasayon, at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang natatanging katangian. Ang pormasayon ni Terence ay nagmula sa isang multo, at pinagsanib pa niya ito sa 10,000 pormasayon ng pagpapalakas. Natural, hindi ito mahina. Bilang isang eksperto sa array daw, si Hermie ay maaari ring makakuha ng mga pagkakatulad mula sa pagmamasid sa mga pormasayon ng array ng ibang tao. Maaari siyang magdala ng mga bagong inspirasyon. Maya-maya, natapos ni Terence ang pag-aayos ng pormasayon. Ito ay isang medyo simpleng level 5 trap formation, at hindi niya kailangang gamitin ang lahat ng kanyang formation skills. Hindi naman masama. Terence, maganda ang pormasayon mo, ngayon ko lang ito nakita. Saan mo nakuha yan? Puri ni Hermie. Ibinaba niya ang esmeralda na berdeng kawayan na hindi niya binibitawan at naglakad papunta sa hanay ng mga bitag. Kuya Wang, pakitingnan naman. Hindi sinabi ni Terence kung nasaan ang mana, at hindi rin niya masabi. Mabuti na lang at walang balak si Hermie na ituloy ang bagay na ito. Humakbang siya pasulong at pumasok sa hanay ng mga bitag na level 5. Para maging ganoon kakumpiyansa si Hermie, sigurado siyang hindi siya maaapektuhan ng isang level 5 confinement array. Gaya ng inaasahan, naglakad-lakad si Hermie sa paligid ng pormasayon na parang namamasyal, gusto lang niyang magmasid pa ng kaunti. Naniniwala si Terence na maaari siyang makatakas anumang oras kung gugustuhin niya. Napakatalino mo naman, bata. Mamaya, hayaan mo rin siyang magtayo ng pormasayon. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Isang bastos na tao si Terence, ganun din ang gagawin ni Hermie kung gagawin niya, at maaari siyang matuto mula rito. Kahit na magkaiba ang dalawang landas, at mahirap sabihin kung maaari silang pagsamahin, maaari pa rin silang gamitin bilang sanggunian. Nadama ng sampa ang nilalang na ang pagbaba ng landas ng pormasayon ay may kaugnayan sa katotohanang itinatago ng bawat sekta ang kanilang sariling mga bagay para sa kanilang sarili. Gaya ng inaasahan, pagkatapos umikot ni Hermie, hindi na niya inabala pang sirain ang pormasayon. Madali lang siyang lumabas ng trapong formation. Terence, ang galing ng pormasayon mo. Level 5 formation pa lang yan, pero perpekto ang pagkakagawa, halos walang kapintasan. Ang pinakamahalaga ay mabilis mo itong may set up. Bumalik si Hermie sa tabi ni Terence, ang kanyang tono at ugali ay ibang-iba. 6,608. Kuya Wang, napakabait mo. Pag-usapan natin ang mga kapintasan. Nakangiting tanong ni Terence. Hindi naman talaga mahina ang formation skills ng sumpang ito, at mas maganda pa ito ngayon dahil mayroon na siyang 1,000 amplification formation. Maaaring casual lang ang pag-setup ni Terence, pero maganda pa rin ang formation na iyon. May mga depekto nga, pero maliliit na problema lang ang mga iyon. Naniniwala akong maitatama mo ang mga iyon kung susuriin mo mismo. Itinuro ni Hermie ang ilang aspeto na maaaring mapabuti, tila matalas ang kanyang mga mata. Lahat ng ito ay mga kapintasang sadyang iniwan ni Terence. Opo, salamat sa iyong gabay, kapatid na Wang. Mapagkumbabang tumango si Terence, iniisip ko kung si Kuya Hermie ay maghahanda rin ng array para matuto ako. Sabik din si Hermie na subukan, lalo na matapos makitang hindi mahina ang kakayahan ni Terence sa buo. Terence, maaari ko bang hiramin ang mga watawat ng pormasayon mo? Kumaway si Hermie kay Terence at kinuha ang lahat ng mga bandila ng pormasayon. Sa itsura nito, ang kakayahan ni Hermie sa pagbuo ng array ay talagang napakataas. Natanggal niya ang level 5 trap array nang walang anumang kahirap-hirap. Tumango si Terence nang nakangiti at nagtuon ng pansin kay Hermie, naghihintay na ihanda nito ang pormasayon. Lahat ng mga watawat ng pormasayon ay lumulutang sa harap ni Hermie. Nag-isip siya sandali at nagsimulang ituro ang hangin.
Agad na iwinagayway ang mga lumulutang na watawat ng pormasayon patungo sa itinalagang lokasyon. Mayroon nga siyang ilang kasanayan. Bagamat nakapag-set up din siya ng grade 5 trap array, ibang-iba ito sa ating pamamaraan. Maaari mong tingnan ng mas malapitan, baka makakuha ka ng ilang kaalaman. Ipinaalala sa kanya ng nakapangangilabot na bagay, pagkatapos ay maingat na pinagmasdan ang mga galaw ni Hermie. Hindi tulad ni Terence, ang pormasayon ni Hermie ay hindi mabilis. Ang bawat bandila ng pormasayon ay nakalagay sa isang malinaw at matatag na posisyon, na pinapanatili ang isang perpektong ritmo. Maya-maya, madaling nagsara ang level 5 trap formation. Gamit ang mga mata ng multo at ni Terence, madali nilang nakita ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang level 5 trap formation. Sa lakas, halos magkapareho ang dalawa, pero sa paraan ng pagkakaayos nila ng pormasayon, malaki ang pagkakaiba. Terence, tingnan mo kung ano ang pagkakaiba ng akin at ng sa iyo. Lumingon si Hermie na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Mas mahusay ang array skills ni Brother Wang kaysa sa akin, kaya titingnan ko muna. Ngumiti si Terence at nagsalita ng ilang magagalang na salita bago pumasok sa pormasayon. Senior Ghost, ano sa tingin mo? Hindi talaga pinag-aralan ni Terence ang pormasayon ni Hermie pagkatapos niyang pumasok sa pormasayon ng patibong. Sa halip, nagtanong siya tungkol sa mga sampaang bagay. Nang may tayo na ni Hermie ang pormasayon kanina, nakita na nila itong mabuti. Hindi na nila kailangang pumasok sa pormasayon para malaman ang lahat ng detalye. Medyo matibay ang array daw foundation ni Hermie na ito at hindi naman masama ang kanyang pamantayan. Gayunpaman, ang kanyang array daw inheritance ay medyo ordinaryo lamang at malayong maihahambing sa myriad amplification array diagram. Wala naman talagang maaaring gamiting referensya. Mukhang hindi talaga niya nakuha ang array daw inheritance ng Heavenly Spell Array Sect. Medyo mataas ang pangitain ng multo. Sa simula ay umaasa siyang makakuha ng inspirasyon mula kay Hermie, ngunit hindi niya inaasahan na babalik siya ng may pagkabigo sa huli. Senior Ghost, dapat kang bumalik at ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga watawat ng space formation. Nasa iyo na kung iiwan mo ang lugar na ito. Walang magawa si Terence. Naglakad-lakad siya sa paligid ng pormasayon at pinuri si Hermie. Nag-usap ang dalawa tungkol sa mga pormasayon ng ilang sandali bago nagtanong ng may pag-atubili, siya nga pala, kapatid na Wang, wala na ba talagang paraan para makaalis sa lugar na ito? Huwag kang masyadong mag-isip. Maliban na lang kung may kakayahan kang sirain ang pormasyong ito, walang paraan para makaalis ka. Ito ang teritoryo ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Kung madali kang makakaalis, magiging katawa-tawa ang sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Umiling si Hermie at bumantong hininga. Kung may paraan lang talaga siya, hindi na sana siya nagtagal dito. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ano ang gagawin niya sa paaralan kung hindi siya makakaalis. Iniisip ba talaga nila na patay na siya? Terence, huwag kang masyadong mag-alala, hindi tayo makakalabas, pero maraming chi dito. Hindi naman masama ang epekto ng cultivation, kaya pwede mo na lang itong ituring na closed door cultivation dito. Baka balang araw ay magkaroon ka ng breakthrough at makalabas ka na. Sinusubukan lang ni Hermie na aliwin si Terence. Kahit hindi niya magawang makalusot sa kaharian ng Sea Rift, hindi rin naman iyon magagawa ni Terence kahit gaano pa siya magtago. Kuya Wang, tama ka. Maglilinang na lang ako. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao kay Wang Jilo at humarap para maghanap ng patag na mauupuan, umakto na parang magsisimula na siyang mag-ensayo. Siyempre, ayaw talagang dagdagan ni Terence ang kanyang lakas. Kakabukas pa lang niya ng bundok at imposibleng makalusot siya ulit sa maikling panahon. Bigla na lang niyang naisip ang pagtakas mula sa kahoy. Ang buong kagubatan ay puno ng mga puno, kaya marahil ang pag-asa na makaalis sa lugar na ito ay nakasalalay sa pamamaraan ng pagtakas sa kakahuyan. Sa sumunod na sandali, pumasok ang espiritu ni Terence sa espasyo ng Jade, at ang kanyang katawan ay umupo ng nakakross ang mga paa, pinanatili ang isang posture ng paglilinang. Nagpa-practice siya ng wood escape sa Jade Space, at maayos naman ang paligid, kaya hindi nag-alala si Terence na may mapansin si Hermie.
Dahil sa karanasan ng Thunder Escape, mas naging madali para kay Terence na matuto ng Wood Escape. Pagkalipas ng isang araw, nasa beginner level na siya ng first level. Hindi mo kailangang magmadali at linangin ang iba pa. Subukan mo at tingnan kung magagamit mo ang Wood Escape technique dito. Agad na mungkahi ng kakilakilabot na bagay na kanina pa nagmamasid sa sitwasyon. Senior Ghost, bakit ka nagmamadali? Napatalon sa gulat si Terence pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Gusto mo bang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon? Hindi mahalaga iyon, wala akong pakialam, ang plano ng matandang ito ay ang sumugod ng walang ingat. Tumawa ng nakakatakot ang parang multo. Plano mo bang tapusin ang Wood Escape technique bago lumabas? Hindi, ang Wood Escape technique ay hindi ganoon kadaling linangin. Gusto ko lang kumuha ng kasamang Spirit Fire Crystal para mapino muna ito. Itinuro ni Terence ang lugar kung saan naroon ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus. Medyo malaki ang espasyo sa Jade, at ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay sumakop sa isang sulok. Hindi nito gaanong naapektuhan ang multo o si Terence, at ang kasamang mga kristal ng Spirit Fire ay nakapalibot sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus. Tila mas mapayapa ang mga ito. Ang dahilan kung bakit gustong pinuhin ni Terence ang kasamang Spirit Fire Crystal ay dahil nakita niya kung gaano kalakas ang apoy ng yelo sa ilalim ng apoy ng lotus. Kahit ang kasamang Spirit Fire Crystal ay hindi magiging masyadong mahina. Kahit hindi gumana ang pagtakas mula sa kahoy, kaya pa rin ni Terence na sunugin ang buong kagubatan gamit ang kanyang bagong apoy, kahit ano pa ang natural na porma sayon nito. Gayunpaman, makakasakit iyon sa sekta ng Heavenly Formation, at kahit ang paaralan ng Feiyang ay maaaring hindi maprotektahan si Terence. Ito na lamang ang huling paraan. Alam ni Terence na may sariling isip ang apoy, kaya hindi siya masyadong lumapit. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para maingat na hawakan ang apoy, sinusubukang ipakita na wala siyang masamang intensyon. Nang maramdaman ang paglapit ni Terence, ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay tumalon ng ilang beses, at ang pamilyar na kamalayang iyon ay muling nagsimulang makipag-ugnayan sa espiritu ni Terence. Base sa kanilang nakaraang karanasan, tila pamilyar ang magkabilang panig sa sitwasyon. Isa itong mahiwagang pakiramdam, malinaw na nararamdaman ni Terence na ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay walang puot sa kanya. 6,609. Gayunpaman, limitado ang katalinuhan ng apoy ng lotus. Nagpapakita lamang ito ng lang emosyon kapag nakikipag-usap kay Terence, ngunit hindi nito ito malinaw na maipahayag sa mga salita. Gayunpaman, ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay tugon sa kahilingan ni Terence, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang mga nakapalibot na kristal. Sa katunayan, ang Life Fire Crystal ay walang silbi sa Ice Flame sa ilalim ng Lotus Fire, kaya wala itong pakialam. Maraming salamat. Kung gayon ay hindi ako magiging magalang. Masayang iniabot ni Terence ang kanyang kamay at kinuha ang isang asul na kristal. Ang ganitong uri ng dual attribute companion spirit fire crystal, pagkatapos ng pagpino, ay kayang lumikha ng apoy na katulad ng ice flame o Seren Lotus Fire. Bagamat hindi ito maihahambing sa pangunahing katawan, hindi naman ito gaanong nababawasan. Ang tanging panghihinayang ay hindi kayang lumaki ang ganitong uri ng apoy, ngunit ang spirit fire ng langit at lupa ay kayang patuloy na lumaki. Hindi imposibleng maging isang spirit fire na nasa antas langit sa huli. Gayunpaman, ang apoy na nalilikha ng kasamang spirit fire crystal ay magiging katulad ng kung kailan ito nagsimula, at hindi magbabago. Hindi naman masama, hindi naman masama. Maayos naman ang takbo nito. Mukhang maganda ang impresyon sa iyo ng nagyayelong apoy ng mapayapang lotus. Mas malaki ang pagkakataon mong paamuin ito sa hinaharap. Sa bagay, pareho na silang dalawa ni Terence na magkatambal para sa kabutihan, para sa kasamaan, at para sa kasamaan. Mas magiging ligtas si Terence kung mas malakas siya. Dapat ikatuwa ang anumang pagkakataong palakasin si Terence. Pag-usapan natin ang hinaharap mamaya. Ayusin muna natin ang kasamang Spirit Fire Crystal. Bahagyang ngumiti si Terence at sinimulang pinuhin ang kasamang Life Fire Crystal.
Hindi maaaring gamitin ng ibang tao ang kanilang primordial spirit upang pinuhin ang kasamang spirit fire crystal, dahil direkta nilang papatayin ang sarili nilang primordial spirit kung hindi sila mag-iingat. Pero iba si Terence, espesyal ang kanyang Yuan spirit body, at kaya niyang gamitin ang fusion fire para pinuhin ang kasamang life fire crystal. Kaya't patuloy pa ring pinipino ni Terence ang kasamang spirit fire crystal sa Jade Space, habang ang kanyang katawan ay nasa estado pa rin ng cultivation sa labas. Walang napansing mali si Hermie. Nagtagumpay ako. Lumipas ang isa pang araw, at isinantabi niya ang watawat ng space formation habang nakatuon ang pansin sa kalokohan ni Terence. Mayroong maliit na asul na apoy na lumulutang sa harap ng kaluluwa ni Terence. Hindi ito kasing ganda ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus. Maliit na apoy lamang ito, ngunit maraming yelo at hamog na nagyelo sa paligid nito, na paulit-ulit na nangyayari. Kahit malapit siya sa apoy, hindi niya maramdaman ang init nito, ngunit wala rin siyang maramdamang malamig na aura. Ang pagkakaroon ng hamog na nagyelo ay tila isang ilusyon lamang. Hindi talaga ito simple. Ang apoy na ito ay mas malakas kaysa sa apoy ng aking fusion alchemy. Masayang ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, at ang lumulutang na apoy ay masunaring lumapag sa kanyang palad. Hindi lang ito mas malakas kaysa sa fused pale fire, kundi kung maisasama mo ang fused pale fire sa apoy na ito, mas magiging malakas pa ang kapangyarihan nito. Maaaring maihahambing ito sa kapangyarihan ng isang espiritual na apoy ng langit at lupa. Sa oras na iyon, kahit ibigay ko pa ang iba pang kasamang kristal ng espiritual na apoy sa ibang tao, malabong malampasan pa kita. Naisip ng kakilakilabot na bagay kasabay ng kakaibang tawa. May katuturan naman yan. Subukan ko mamaya. Napadako ang tingin ni Terence sa apoy sa kanyang palad, at habang tinitingnan niya ito, lalo niya itong nagugustuhan. Hindi kayang tumaas ang level ng apoy na dulot ng kasamang spirit fire crystal, ngunit ang pagsasanib ni Terence sa refinement fire ay maaaring magpapalakas palalo sa apoy. Gayunpaman, wala pa sa mood si Terence na pag-aralan ito. Kailangan niya munang umalis dito. Itinaas ni Terence ang isang daliri, hinayaan ang apoy na sumayaw sa dulo ng kanyang daliri. Mula ngayon, tatawagan kitang nagyayelong apoy. Magandang pangalan yan. Sa labas, bumalik ang diwa ni Terence at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bagamat hindi tumaas ang kanyang cultivation sa nakalipas na 2 araw, natutunan niya ang unang antas ng wood escape technique at nakuha ang icy blaze fire. Maituturing itong isang malaking ani. Matapos ang 2 araw na paglilinang, may napala ka ba? Itinaas ni Himiwang ang kanyang boses mula sa malayo, malinaw na binibigyang pansin ang sitwasyon ni Terence. Mayroon akong ilang mga napala. Salamat sa iyong pag-aalala, kapatid na Wang. Ngumiti si Terence at tumango kay Himi bago tumayo. Susubukan kong lumabas ulit sa hanay. Siguro magkakaroon ako ng pagkakataong umalis. Kung hindi ako babalik, hindi na kailangang mag-alala sa akin si Kuya Wang. Hahaha, kung makakalabas ka sa Formasayon, matutuwa ako para sa iyo. Natatakot lang ako na baka bumalik ka ulit kapag lumingon ako. Kung gusto mong subukan, subukan mo. Kung talagang makakalabas ka, tandaan mong mabilis na makatakas. Ang mga taong umaalis sa lawa ng refleksyon ng pribado ay nagkakasala ng pinakamatinding krimen. Kumaway si Hermie kay Terence na parang nagbibiro lang. Hindi masyadong inisip ni Terence iyon at kumaway pabalik ng may ngiti bago tumakbo papasok sa kagubatan. Dahil sa marami niyang pagtatangka, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, makakapanatili lamang si Terence sa Formasayon ng 10 hininga bago lumabas. Sa pagkakataong ito, pagkatapos niyang makapasok sa kagubatan, agad niyang ginamit ang wood escape technique at nagtago sa isang malaking puno. Napakagandang pakiramdam. Ang pagpasok sa mga puno ay natural at kasing kinis ng pagpasok ng isda sa tubig. Bagamat hindi ito maihahambing sa thunder escape technique, mas mahusay pa rin ito kaysa sa normal na bilis ng pagtakbo. Mabilis na gumalaw si Terence sa pagitan ng mga puno, maingat na dinaranas ang teknik ng pagtakas sa kahoy. Natutunan niya lang ito, kaya medyo hilaw pa, kailangan niya itong gamitin sa paglipas ng panahon para masanay. Mukhang epektibo na ang wood evasion technique. Mabuti na lang at hindi ka na bumalik sa reflection pond.
Pagkatapos ng 12 paghinga, naglalakad pa rin si Terence sa mga puno at hindi na bumalik, kaya nakahinga ng maluwag ang parang multo. Hanggat epektibo ito, makakaalis sila sa pormasyong ito sa madaling panahon. Gusto pa nga ng multo na maglakad-lakad si Terence at obserbahan ang pormasayon, baka sakaling makahanap siya ng mga palatandaan. Senior Ghost, hindi tayo makakadaan dito. Hindi rin makakadaan ang wood escape technique. Biglang huminto si Terence sa gitna ng isang puno. Walang espesyal sa harap niya, ngunit naantala ang kanyang teknik sa pagtakas sa kahoy. Mukhang naroon pa rin ang impluwensya ng pormasayon. Kahit na nasa puno tayo, hindi natin ito lubusang maiiwasan. Ang pandaman ng espiritu ng multo ay sumanib sa kay Terence at maingat na sinuri ang lugar, ngunit wala siyang nakita. Gusto mo bang lumabas at tingnan? Sinubukan ulit ni Terence ngunit wala siyang naging resulta, kaya nagpasya siyang umalis sa puno at tingnan kung makakalusot siya sa hindi nakikitang harang mula sa labas. Hanggat hindi ka umaalis sa sakop ng pormasayon, babalik ka lang sa reflection pond. Kahit na gamitin mo ulit ang wood escape technique, maaaring may ilang pagbabago. Ang pormasyong ito ay may kakayahang mag-adjust sa sarili nito, kaya sa tingin ko ito na lang ang pagkakataon mo. Sa susunod, malamang na hindi mo na magagamit ang wood escape technique para umalis. Itinanggi ng nakakakilabot na bagay. Senior Ghost, ang ibig mo bang sabihin ay natuklasan na ng formation na ito na sinasamantala natin ang isang butas, kaya umayos ito sa oras para pigilan tayo. Kumurap si Terence, hindi niya akalain na ganito katalino ang isang pormasayon. Ang sekta ng pagbuo ng makalangit na spell. Ang ganitong uri ng daw ay masasabing gawa talaga ng mga Diyos at hindi maarak. Nag-iisip lang ako. Siguro wala pang nakagamit ng wood escape technique dati, kaya nakarating ka ng malayo rito. Pero imposibleng magawa mo pa yan pagkatapos noon. Bulong ng kakilakilabot na bagay. Kung ganoon nga, sige, basagin natin ang hadlang na ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence at nagsimula siyang bumuo ng isang super alchemy bomb. 6,610. Sigurado ka ba? Kapag sinira mo ang pormasyong ito, ang sekta ng pormasayon ng mga heavenly spell ay magwawala at hahabulin ka sa buong mundo. Ang sumpaman ay nagpapaalala. Tutal, marami ng kaaway si Terence ngayon. Mas mabuting matugis ka sa buong mundo kaysa mahuli rito. Hindi masyadong inisip ni Terence iyon habang itinutulak niya palabas ang super pill firebomb. Sa pagkakataong ito, hindi nagtagal ang pagpino ng super alchemy bomb. Hindi natakot si Terence na masaktan ang sekta ng Heavenly Array, ngunit natatakot siyang gumawa ng labis na kaguluhan at maakit ang atensyon ng mga super masters ng sekta ng Heavenly Array. Boom! Gayunpaman, ang super alchemy firebomb ay nagdulot pa rin ng kaguluhan, at hindi niya alam kung makukuha nito ang atensyon ng sekta ng Heavenly Spell Formation. Lumawag na ang harang, Terra na. Naalala ni Terence ang pangyayaring iyon. Siyempre, hindi na siya hinintay ni Terence na matapos at ginamit na lang niya ang wood escape para makalusot sa harang. Habang papasok siya, nagmukhang pulang alikabok si Terence at naging isang ordinaryong lalaking nasa katanghaliang gulang, kung sakaling pigilan siya ng mga tao mula sa sekta ng Heavenly Formation. Alam ni Hermie kung ano ang hitsura ni Terence at kung saan siya nanggaling, ngunit hindi siya masyadong malapit sa sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit, kaya hindi siya masyadong nag-alala tungkol sa pagkakakilanlan ni Terence. Kahit ibunyag pa ito ni Hermie, hindi naman ito magiging malaking problema. Tutal, ang Feyang College ay isang napakahusay na kolehiyo. Karaniwang nagtatago ang sekta mula sa mundo at hindi basta-basta ibinubuhos ang galit nito sa Feyang College. Nagbago na ang pormasayon. Ang trapping array ay naging killing array na. Nagbago ang mukha ni Terence nang malagpasan niya ang harang. Dati, isa lamang itong atake mula sa itaas, ngunit ngayon ay isa na itong atake mula sa lahat ng direksyon. Ang pagtakas ni Terence mula sa kakahuyan ay nasa unang palapag lamang, at siya ay itinulak palabas ng mga puno at inatake mula sa lahat ng direksyon. Tunay ngang makapangyarihan ang array daw ng sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell. Napadilat ang kakilakilabot na bagay sa paghanga, nananabik sa ganitong uri ng mana ng array daw. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito.
Bahala ka muna sa buhay ko at tulungan mo ako agad. Nakaiwas si Terence sa 12 ng mga atake at hinarang ang ilan gamit ang kanyang mga kamay at paa. Nagdilim ang kanyang mukha habang pinagsasama niya ang kamalayan ng demonyong bagay sa kanya. Ngayong ang bilis at tanas ng pagsasanib ng espiritual na kamalayan ng dalawa ay nagiging mas perpekto, maaari na itong ituring na isang napakalakas na paraan ng pagliligtas buhay. Sa pagdaragdag ng kamalayan ng multo, ang paghatol ni Terence sa sitwasyon ay agad na naging ilang beses na mas tumpak. Sa kasamaang palad, ang pormasyong ito ay hindi talaga simple, ang mga atake ay lalong lumalakas ng lumalakas. Nahulaan ng wasto ng pandaman ni Terence ang mga atake, ngunit hindi makasabay ang kanyang katawan sa ritmo. Sa isang iglap, tinamaan si Terence ng 7 sanga. Mabuti na lang at malakas ang katawan ni Terence, at may proteksyon siya ng kidlat at apoy sa ibabaw ng kanyang katawan. Hindi siya nasaktan, ngunit kung magpapatuloy ito, maaaring makuha niya ang atensyon ng sekta ng mga nasa langit. Naiinip na si Terence at nagpas siyang gamitin ang nagyayelong apoy, wala na siyang pakialam sa magiging kahihinatnan. Isang mahinang asul na apoy ang lumitaw sa palad ni Terence, at ang liwanag ay lalong lumiwanag, na bumubuo ng isang patong ng mahinang asul na apoy sa ibabaw ng katawan ni Terence, at isang malamig na hangin ang kumalat. Nang dumampi ang mga nakapalibot na sanga sa malamig na hangin ito, lubhang nabawasan ang kanilang bilis. Kasabay nito, natabunan sila ng hamog na nagyelo. Bigla na lang may lumabas na asul na apoy mula sa loob ng mga sanga, at agad na tinupok ang lahat ng mga ito. Napakalakas nito. Maihahambing ito sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Tuwang-tuwa si Terence, ngunit ang kapangyarihan ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Huwag kang masyadong masaya ng maaga. Bilisan mo at umalis ka na. Natakot ang malademonyo na baka magbago ang mga bagay-bagay kung magtatagal pa sila at agad na hinimok si Terence na umalis. Hindi nang ahas si Terence na bumagal at sumugod. Matapos maging isang attack type killing formation ang formation, nawala na ang epekto ng trapong formation. Tutal, ito ay isang lugar kung saan ang mga natural na porma sayon ang pundasyon. Medyo mahirap nang baguhin ang mga porma sayon ng mag-isa, kaya imposibleng magkaroon ng pareho. Kasabay nito, ginagamit ni Terence ang mga super butterfly microsteps at ang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Binalot ng nagyayelong apoy ang katawan ni Terence, at sa tuwing aatake siya, natural lang na may dala siyang ilan nito. Bagamat ang nagyayelong nagliliyab na apoy ay hindi pa naisama sa mabangis na apoy na palad ng 8 trigrams, ang ganitong kombinasyon ay nakapagdoble na sa lakas ng mabangis na apoy na palad ng 8 trigrams. Nasunog lahat ang mga sanga malapit sa Terence. Sa tulong ng nagyayelong apoy, si Terence ay parang mainit na kutsilyong tumusok sa mantikilya. May lumitaw na depekto sa porma sayon. Ang tono ng nakakatakot na bagay ay puno ng kagalakan dahil ang saklaw ng pinagsanib na banal na pandama ay patuloy na lumalawak. Ito ang pinakamahusay na patunay na may mali sa porma sayon. Kaya ang array daw ng sect ng Heavenly Spell Formation ay may mga kapintasan. Bahagyang ngumiti si Terence, ngunit hindi tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay habang sumusugod. Hindi nagsalita ang kakilakilabot na bagay, bagkus ay labis itong nagulat. Dati, nataman siya ng matinding dagok ng array technique na ito. Pakiramdam niya ay mas malakas ang array daw ng Heavily Low Array Sect kaysa sa kanyang array daw matapos sumanib sa napakaraming amplification array diagram. Gayunpaman, lumabas na hindi ito ang kaso. Sa pinakamababa, ang mga pormasyong itinayo niya ay hindi hahayaang makalusot si Terence ng ganoon kadali. Ang mga pormasyong pang-iipit at pangpatay ay maaaring magsama-sama nang hindi kinakailangang baguhin ang mga ito. Masasabi lamang na ang dalawang array daw inheritance ay may kanya-kanyang merito. Kung mapagsasama-sama ang mga ito, magiging tunay silang makapangyarihan. Sinundan din tayo palabas ni Hermie. Napansin din niya na may problema sa array, kaya sinusubukan niyang tumakas. Napagtanto ng malademonyo na papunta sa direksyon nila si Hermie at medyo nakaramdam ng kakaiba. Mukhang wala talagang pakiramdam si Hermie na kabilang sa sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit. Gusto niyang tumakas mula sa The Pond of Reflection tuwing may pagkakataon siya. Pero kung ako iyon, gagawin ko rin ang parehong desisyon. Hindi nagulat si Terence, naramdaman na niya ang pagkadismaya ni Hermie sa sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell dati, at tila totoo naman ito.
Bakit hindi mo hinala na nandito ang lalaking ito para patayin ka? Kahit ang isang hanggal ay malalaman na ikaw ang dahilan ng pagkasira ng Porma Sion. Kung mahuhuli ka namin, maaaring mapagbayaran namin ang aming mga krimen gamit ang aming mga kontribusyon at tumigil na sa pag-iisip tungkol sa aming mga pagkakamali. Ang multo ay hindi kasing simple ni Terence. May katuturan naman yan. Huwag na tayong sumama sa kanya. Wala sa plano ni Terence na makipag-ugnayan muli kay Hermie, kaya tumalikod siya at tumakbo sa ibang direksyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pipiliin sana ni Hermie ang pinakamabilis na ruta para makaalis sa refleksyon ng lawa, na siyang ruta ni Terence. Pero kung gagawin din iyon ni Hermie, magiging linaw kung ano ang gagawin niya. Maituturing itong isang pagsubok. Napakabilis ng bilis ni Hermie. Ang kanyang lakas at kasanayan sa Porma Sion ay nagbigay daan sa kanya na gumalaw ng ilang beses na mas mabilis kaysa kay Terence sa pormasyong ito. Maliban na lang kung gagamit si Terence ng mga pakpak na may bilis ng multo o kidlat, hindi niya makakalaban si Hermie sa kaharian ng Sea Rift. Sa isang kisap mata, nasa direksyon kung saan lumingon si Terence si Hermie, at natatanaw pa rin niya ang likod ni Terence mula sa malayo. Gayunpaman, sandali lamang na huminto si Hermie bago nagpatuloy sa pagsulong sa pinakamabilis na landas. Wala siyang balak na habulin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.